PSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigit. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Please call me Rafa. Hindi ko po tunay na pangalan yan. 29 years old at gusto ko lamang pong malinawan ang aking isipan, DJ Lindsay, sa pinagdadaanan ko ngayon. Matagal na po akong listener ng Lihim ng Liham, kaya sana po matulungan ninyo ako. I met this guy sa isang dating application. Almost 8 months. Every day magkausap po kami. Nagde-date kami once or twice a month. Pero wala kaming label. I know, sasabihin ng iba, magulong usapan yan. Pero alam ko rin po na mahal namin ang isa't isa. Kaya kahit wala po kaming label, hinayaan ko lang. Ang importante, masaya kaming dalawa. Mga 3 months na namin nakikita na tatagal kaming dalawa. Panay ang kwentuhan namin about the future, ilang anak, saan kami titira. Kaya nga ngayon pa lang nag-aaya na po siya na mag-live-in na daw po kami. At mag-baby na. Kaya lang hindi po ako pumayag, DJ Lindsay, kasi wala naman kaming label. Pero last month, in-stalk ko po yung Facebook niya. At nagulat ako sa nadiskubre ko. Nakita ko lang naman na may nakatag sa kanya na ibang babae.
Tapos every weekend, nagde-date sila. Kaya pala during weekends, wala siyang time para sa akin. Kinumpronta ko siya. Tinanong ko siya kung sino yung nagtatag sa kanya na babae. Sabi niya hindi niya naman girlfriend yun. At wala rin silang label. Ang kwento niya pa, magkasabay na lang kaming nakilala. At ngayon, nalilito raw siya, DJ Lindsay, kung sino ang pipiliin sa aming dalawa. Ang sabi niya sa akin, ayaw niyang mawala ako. Pero ayaw niya rin na masaktan yung isang babae. Humihingi siya sa akin ngayon ng oras para makapag-decide. Ako naman, eto, nalilito. Ang suggestion na pa sa akin, what if mag-baby na raw kami? Yun na lang daw kasi ang naiisip niyang solusyon. Pero DJ Lindsay, naguguluhan po ako. Yun lang po ba ang solusyon para piliin niya ako? Ang magkaanak kami? Tama po ba na i-let go ko na siya? O baka naman dapat ipaglaban ko siya? Kasi baka sakaling ako ang piliin niya. Sana po maliwanagan niyo po ako sa mga advice na ibibigay ninyo. Muli, ako po si Rafa. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Check your time. 16 Cambots. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. 9:16 on the clock. Good morning, Metro and Mega Manila. Ito po ang lihim ng liham. Ang programang wala kang matututunan pero meron kang mararamdaman. Wow! Sama po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah. Ano kayang itsura ni Kuya, no? Oo, ano kayang itsura ni Kuya? Kasi dala-dalawang babae, di ba? Yung kailangan niyang pagpilian. Ang pogi siguro, matangos ang ilong, balingkinita ng katawan. Oo, mala Richard Gomez ang datingan, nakakaloka. Na Richard Gomez kasi yung parang epitome ng isang lalaking Pinoy na Pinoy ang datingan, di ba? Kaya itsura ni Kuya. Hindi kasi diba, hindi siya makapili. Tapos dala-dalawa pa yung walang label niya na jowa-jowaan kasi nga walang label. Diba? Naku, nakakaloka na mamangka literal sa dalawang ilog. Wow! Ano bang masasabi mo tungkol dito sa kwento ni Rafa? Si Rafa na nalilito kung dapat bang magkaroon na sila ng baby kahit wala naman silang label. Rafa, okay ka lang? Bakla ka ng taon. Okay ka lang ba talaga? Wala nga kayong label eh. O bakit ka magpapaanak sa kanya? Diba? At saka gaano na ba kalalim yung inyong pinagsamahan para sabihin at para ibigay yung nagugustuhan niya from you na baby. 'Di ba? Nagbe-baby kayo dahil sa mahal niyo yung isa't isa at dahil gusto niyo nang bumuo ng pamilya. Hindi yung magbe-baby kayo kahit wala naman kayong label. 'Di ba? Nakakaloka ka, ate. 'Di ba? Yung mga nila live sell nga may code, may label. Kayo wala. Oh. Pa-code ako dito. Mine puti. Di ba? Yun nga may label, may code, kayo wala.
Nakakaloka ka dyan. Kaya ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay. Hindi porket binigay sa'yo, di ba? Hindi porket bet na bet mo siya, di ba? Hindi porket talagang head over heels in love ka sa lalaking yan. Parang hindi ka na nag-iisip, bakla. Diba? Hindi naman natin kine-question yung sincerity ni Kuya, pero paano mo nga sasabihin na sincere siya sa'yo? Kine-question ko na pala. Kung dalawa kayo, diba, buti sana kung loyal siya sa'yo faithful siya sa'yo, tapos wala kayong label, baka lumusot pa Wow! Kaso dalawa kayo at inamin niya naman, diba? Inamin niya na sabay ko kayong nakilala. Diba? Tapos na ngayon nalilito ko sino pa pipiliin ko sa inyong dalawa. Huy, ang gwapo mo, te! Oo, bakla ka ng taon. Ang gwapo-gwapo mo sa part na yun. Diba? Alam mo minsan, dito natin masasabi na, uy, wag mo munang gamitin yung puso mo. Oo, for today's video. Yung isip mo muna ang gamitin mo. Diba? Baka kailangan mag-isip ka muna bago ka magpadalos-dalos, diba? Huwag ka magpadalos-dalos pala. O sabi dito ni Edmond, iwanan mo na yan. Wala pa nga kayong label. Naglolo ko na. What if kung kayo na at meron ng anak? Diba? Questionable ang loyalty niya, DJ Lindsay. O sabi yan ni Edmond. Sabi naman po ni Gary, sardinas nga may label. Pa-shoutout naman po from South Korea. Saka sa loves ko na si Jazzy. Hello! Diba? Sabi naman ni SGI Gold Star, good morning DJ Lindsay. Hoy, ate girl, i-let go mo na yan. Dami naman dyan lalaki, diba? Mamaya maanakan ka tapos iwanan ka rin. Gumising ka nga, tampalin kita dyan. Huwag ka maging violent dyan. Nakakaloka kayo. Sabi naman ni, wapo ako, let him go. I don't know your age, but if it matters, decide on that basis. Give an ultimatum, diba? If he is dictating the future of your relationship by having a baby, red flag yan. Have your wits with you. Mind over matter or mind over chorva. Diba? Minsan kasi, no, the more na hindi mo nakikita ng madalas ang isang tao, the more na nagkikrave ka for his attention, for his presence. Kaya ganyan May mga lalaki na ganyan ang style. Yung, diba, hindi ka kikitain araw-araw para mahook ka sa kanya lalo. Diba? Yung minsan ka lang i-message para, alam mo yun, yung sundot-sundot lang yung message sa'yo para hanap-hanapin niya yung message mo. Style yan ng mga tao, hindi lang ng mga lalaki. Siguro both sexes naman. Style yan. Yung tipong alam mo na deads sa akin to. Teka lang. Bibigyan ko siya ng mga 10% lang. Oo, para kahit papaano mamiss niya ako, mag-crave siya sa akin. Diba? Parang kapag kumakain tayo ng pagkain, diba? Kapag, alam mo yon, sobrang sarap ng isang pagkain. Ang tendency, kung pwede lang, o-orderin mo lahat ng pagkain na yan hanggang sa mabusog ka. Diba? Hanggang sa maumay ka. Pero meron din naman mga pagkain panggana, hindi sobra-sobra yung sarap. Hindi rin diba? Hindi sobra yung tamis, hindi sobra yung alat, diba? Just the right amount of deliciousness, just like me. Hoy! Diba? Just the right amount para bumalik-balik ka sa pagkain nung food na yon. 'Di ba? Para bilhin mo siya ng bilhin. May mga ganyang kumpanya, 'di ba? Na hindi binibigay lahat ng sarap. 'Di ba? Kaya yung ibang companies hindi talaga nagsa-stock ng maramihan. Para hanap-hanapin yung tinitinda nila. Ganon din yung mga tao. Wow! Kaya yung jowa mo na yan, hindi ka araw-araw mini-message. Well, bukod sa malamang sa alamang meron siyang ibang mini-message, is that para pahabulin ka. Ganun yun. Ganyan ang modus ng ibang mga tao, no? Hindi binibigay sa'yo 100% yung presence nila. Kasi nga, gusto nila na, alam mo yun, di ba? Para habul-habulin mo sila. Para ma-excite ka palagi sa tuwing magbe-message sila. Para kapag meron silang hiniling, hindi ka makakahindi. Oo, para pag meron silang hiniling, ibibigay mo agad. Di ba? So, don't fall for that trap. Para sa akin lang naman, don't fall for that trap. Maging matalino ka, ha, Rafa? Ang ganda pa naman ng pangalan niya, Rafa. 'Di ba? Sabi naman dito ni, Xiong Hu. Hi, Ma'am DJ. Bati mo nga kami dito sa Puting Bato. Hello sa mga nandyan sa Puting Bato. Mabuhay kayo dyan. Saan yung Puting Bato? Oo. Sabi naman ni Kevin, ate, hindi ka mauubusan ng lalaki. Ang daming lalaki dyan. Better sa lalaki na yan. Huwag magpakatanga, malala. 'Di ba? Iwanan na yan. Kapag nagka-baby na kayo, last lang po ang habol niyan sa'yo. Hindi ka naman siguro pabrika ng bata para magpa-baby ka sa kanya na wala naman kayong label. Pabrika ng bata. O hindi ka baby maker. Diba? So
So gamitin ang isip. Kung sa simpleng relasyon nga hindi niya maibigay sa'yo, simpleng label nga hindi niya maibigay sa'yo, 'di ba? Anong assurance na yung pagiging responsible na tatay at asawa in the future ay maibibigay niya? 'Di ba? Walang ganong security na binibigay sa'yo. 'Di ba? Una pa lang wala nang conviction, 'di ba? Wala siyang wala siyang binibigay sa na label. Ibig sabihin, 'di ba? Hindi natin questionable yung kanyang pagiging responsible boyfriend or partner. Wala nga kayong label eh. 'Di ba? O sabi naman po dito ng pangga natin, Naksu Yang Hei. Bakit puro Koreano yung pangalan ninyo? Ay naku girl, walang kwenta yung boy na yan. Iwanan mo siya, hindi siya deserving para sa'yo. Gusto mo, syapak natin yan para matauhan ka. Syapak. Bagong word ba yun, syapak? Alam mo, sa totoo lang ang dami nating pwedeng sabihin para ma-enlighten. Kasi yan naman talaga yung gusto ni ate mong girl, ni Rafa. Oo, na ma-enlighten siya. Sana na-enlighten ka na sa mga pinagsasabi namin, di ba? Kasi pare-pareho lang yung sinasabi namin. But at the end of the day, di ba, yung decision pa rin ay mula sa'yo. Diba? Hindi naman namin pwedeng ipilit sa'yo na ito, wag iwan mo na yan, humanap ka ng iba. Kasi ikaw pa rin yung in love. Pero sana lang, kung ano mang maging desisyon mo, kung magdesisyon ka man na magkabibi kayo, sana hindi mo pagsisihan. Diba? Kasi alam mo, anong point ng pag-i-invest ng feelings or attention and time and pera sa isang lalaki kung yung lalaki mismo ay hindi nag-i-invest ng anything sa'yo? Diba? Bakit ka mag-i-invest sa lalaking yan? Diba? Kung yung simpleng label nga hindi niya maibigay sa'yo. So it's one way lang ang nagaganap na pagmamahalan. One way. Wala kang pagmamahalan actually. Diba? Kapag hindi available yung isa, sa'yo pupunta? Diba? So mahirap yan. Gusto mo ba lagi ka may kahati? Oo. Sabi niya bigyan mo siya ng oras para makapag-decide. Tama? Wag ka nang... Sige na, wag na. Tapusin mo na yan. Umalis ka na lang sa equation, umalis ka na lang sa frame, umalis ka na lang sa usapan para hindi siya mahirapan. Oo. Nahihirapan ka, nalilito ka, hindi mo alam kung sino pipiliin. Sige, magsama na lang kayong dalawa. Oo. Wag mo na akong isama. Oo. Para mas maging madali yung trabaho mo, aalis na lang ako. Oo. Yun ay kung gusto mo talaga siyang iwan. Pero nasa sayo pa rin yan kung gusto mong ipaglaban yung pagmamahal mo sa kanya. Diyos ko, hindi sana, bali sana kung kasing gwapo yan nung anak ni Aga Mulak at saka ni Charlie. Anong pangalan nun? Oh my gosh, nakalimutan ko. Yung kamukha ni pag lumaki yun, pag medyo tumanda pa ng konti, kamukha siya ni Captain America. Totoo lang. Si Andres, ayan, tama. Si Andres, si Andres yun. Diba? Sana kasing gwapo siya nun. Wow! Para ma-justify man lang kung bakit ka naghahabol, kung bakit ka, diba, parang head over heels in love sa kanya. So baka naman hindi. Bakla. Anyways, maraming salamat Rafa and I hope maging okay ka with your problem. Sana masolusyonan mo yan at sana wag ka nang magtagal dyan. Kapag hindi ka binibigyan ng time and attention, ng proper label ng isang tao, alis ka na. Well, it's not worth your time, 'di ba? Para saan pa? Ang dami-daming lalaki diyan, kailangan mo lang idilat yung mga mata mo. 'Di ba? Para mapansin yung mga lalaking worthy of your love. 'Di ba? Kailangan mo lang maging searchable. Searchable. 'Di ba? Para makita ka ng tamang lalaki, para alam mo 'yon, mag-arrive sa iyo ang tamang lalaki. Baka kapag pinakawalan mo yung lalaki na yan, 'di ba? Yung gusto ng baby, gusto mag-live-in kayo. Baka pag pinakawalan mo yan, mag-open ba ang doors mo, 'di ba? For other men, 'di ba? To know you, to get to know you, to be warm with you, 'di ba? Wala namang masama doon eh. Lalo na kung nasa edad ka na. Wow! O kung gusto mo naman talaga, wala namang masama doon. Sinasabi ko lang, huwag kang mag-invest ng anything sa lalaki na hindi rin naman nag-i-invest sa'yo. Kasi at the end of the day, talo ka dyan. Walang ROI, walang return of investment. Bakla, mahirap yan. Mababankrupt ang negosyo. Ayaw natin ang ganyan negosyo. Bankrupt agad. Walang balik, puhunan. Diba? So, sana makapag-isip ka ng matino, Rafa, and we wish you well.
9:28 na po ng nagmamagandang umaga. Siyempre naman, sa lahat po ng mga nagmamahal, no, hindi naman masama minsan na isipin mo ang sarili mo. Kasi how can you love, 'di ba, fully kung hindi mo naman nararamdaman yung pagmamahal na naibabalik sa'yo. Alagaan mo yung sarili mo. Kay rami ng napag